Ay hala, kawawa naman si Raffy Tulfo. Umamin, stress na daw. Wow, bakit kaya? At double wow, bakit ang ingay mo? Bakit ngayon, labas na labas, interview ng interview? Kailangan yung linisin yung imahe yung mga Tulfo dahil dungis na. At dito sa video na to, makikita natin at maririnig natin sa isang Raffy Tulfo na yung mga kwento niya, mga kwentong barbero, mga kwentong hindi tugma-tugma, at mahuhuli mo talaga sa sarili niyang bunganga. O, panoorin natin to ha. To see you again. I know you've been very busy. Sir, first of all, kamusta na po kayo after all these days or even weeks? Stress Wow, stress. Bakit? dahil magulo. Dahil magulo daw. Raffy Tulfo, yung programa mo sa TV at radyo, literal na gulo. Gulo ng asawa, gulo ng kabitan, gulo ng magkapitbahay, gulo ng mga vloggers, gulo ng mga pulis, gulo ng kung ano-ano. Kung walang gulo yung mga yan, wala kang programa. Walang Raffy Tulfo in action. Entiendes? Tapos nai-stress ka sa gulo, pinagkikitaan mo yung gulo. Diyan yung source of income mo, diyan ka nakilala, yung gulo. Tapos pag gulo, nai-stress ka. Wow ah. It's been weeks na actually since pumunta doon si Bato ng surprise, nagtakbuhan, nagpaputok, and then ngayon boycott, sunod-sunod yung problema. Parang wala nang katapusan. Pero ang good news is, Boycott? Ba't hindi mo binanggit yung walkout? One-sided eh, no? at least meron ng legal at matinong new majority. Wow, legal at matino. Illegal nga daw kayo. Kasi wala ngang quorum. Kolorum. At kami yun. Legal at Wow ah. Buhat bangko. Matitino. Patip naman dyan, idol. matino. Matino. Majority. New Okay. majority. Teka, tignan nyo. New majority daw. Tignan nga natin kung alam nyo magbilang. Are we sure na majority ho ba kayo? Because siguro once and for all, let's try to really understand the position of Senator Cheese Escudero. Of course, nagpakita po siya kahapon. Tignan nyo ang sasabihin niya dito. Pero kasama ho ba siya ngayon sa new majority? Yes. Oh, yes daw ah. Yes, kasama. As far as I'm concerned, as far as I know, Para sa kanya lang daw pala. Bakit? kasama siya. Although, meron siya mga binitawang statement right after na siya ay walang pinapanigan. Hindi independent. Para sa kanya daw, majority siya. Pero, sinabi din niya, independent. Wala daw siyang ding pinapanigan, which is. Oh, so 12 sila ngayon. Majority, 12. Hindi ba dapat 13 ang majority? Kasi kung majority kayo, dapat napalitan na din si Senate President Alan Peter. Kaya ano, pareho kayong magkapatid, hindi alam magbilang. And he's just doing his duty as a senator na para magtrabaho, magbigay ng quorum. As long as hindi niya sinasabi na Wait. Ang trabaho ng senador magbigay ng quorum. Kolorum. ako ay independent until such time, then we consider him as part of our team. But Yun naman pala. Ito si Pinky parang hindi kumbinsido. was there a meeting? Did you guys talk to him? At nagsabihan ho ba kayo na majority ka na ngayon? Was there any definitive agreement there? This is what happened, Ito magkukwento na siya. Okay. Pinky. On that day, Naandate ah. yung dumating siya sa amin para magbigay ng quorum, nung 1 p.m., Wala ngang quorum, Erwin. Ay, Rapi. doon pa lang namin nalaman na siya ay darating. Ano daw? Doon daw pala niya nalaman na siya ay darating. Ulitin natin ha. Yung dumating siya sa amin para magbigay ng quorum, nung 1 p.m., doon pa lang namin nalaman na siya ay darating.
1 PM, doon pa lang nalaman na darating. Okay, maliwanag. Tapos, Nabigla kami lahat. nabigla lahat. Although very good news yun. So ang usapan, dapat darating siya ng 4 o'clock. So, may usapan na kayo na darating siya ng 4 o'clock. Pero, paano siya darating ng 1 o'clock kung ang umpisa ng session ay 3:00 at doon nagulat kayo? Saan siya nagpunta? Saan siya dumating? Hindi hindi nagtutugma, Rabi Tulfo. Binobola mo kami, hinahausyaw mo na naman kami dito. Kwentong barbero na naman yata ito. So tahimik kami, merong pag-uusap na keep it quiet at para hindi mabigla So 1 o'clock, may pag-uusap, keep it quiet. Okay. yung mga, para hindi makapag-prepare yung majority at that time. So, pero ni-request niya kung pwede 3:30 na lang. Yeah. So nag-request pa siya ng 3:30. Ibig sabihin, nung 1 o'clock na dumating siya, at hindi natin alam kung saan siya dumating, 4 o'clock ang usapan, pero dumating 3:30. Magulo. So may pag-uusap before that. At hindi niya dito na siya yung nang kumbinsi kay Judas Iscariote. Kay Chis Iscariote. Kay Chis Escudero. Yun, dumating siya ng 3:30 and then tumayo siya doon, sumama sa botohan. After that, umuwi na rin siya. Umuwi na siya. Okay. After that, umuwi na siya. Wala na masyadong pag-uusap. Walang masyadong pag-uusap. Nangyari doon lang sa floor. May konti pag-uusap siguro. Pero may konting pag-uusap. Maganggulo mo. Walang mong pag-uusap. Pero may konting pag-uusap. Walang masyadong pag-uusap. May konting pag-uusap. Wala, pero meron. He stayed for no more than 10 minutes overall. I was trying to look at his, facial expression and Ito na, facial expression. body language. It was Kasi yung yung sinasabi nila yung mga body language, marunong na rin silang magbasa. Itong mga Tulfo, marunong magbasa ng body language. Mga daw, yung mga sinasabi, paano gumalaw. BS in everything talaga. very stoic. Parang medyo there was hardly any reaction, and even when people came to try to hug him even, it wasn't a very personally, sir, at least from my lens, it wasn't a very warm Malungkot siya, in short. Chis Siyempre, ikaw ba naman yung magta-tridor, di ba? Masaya ka? Escudero that I saw. I think the Chis Escudero that you saw at that time, Chis Escudero, hindi nga siya happy yung mukha Hindi daw siya happy. niya, pero na-relieve siya doon sa mga matagal na niyang kinikim-kim na sa Hindi siya happy, pero na-relieve siya. Hindi ba dapat pag na-relieve ka, medyo aaliwala sa mukha, happy, di ba? Masaya. Pero hindi daw siya happy, pero na-relieve siya sa kinikim-kim niya. Hindi ko talaga mapag-connect, Rapi. sama ng loob dahil sa mga kaguluhan na nangyari sa Senate. So, hindi siya nagpakita ng happiness o lumulundag or jolly Ganun pala yun. Pag happy ka, dapat lumulundag, jolly. or anything like that. But you can see naman na nagpalakpakan yung mga tao doon sa paligid, Ito pa, nagpalakpakan yung mga tao sa paligid. Sino-sino yung mga yon? even the mga janitors, yung mga staff. Wala namang nagpapalakpakan dyan. Oh. Ano daw? Ulitin nga natin yun. Sino daw yung mga nagpalakpakan? Hindi siya nagpakita ng happiness o lumulundag Nagpalakpakan daw yung mga tao. Hindi naman lahat daw. or jolly or anything like that. But you can see naman na nagpalakpakan yung mga tao doon sa paligid, even the mga janitors, yung mga staff. Even yung mga janitors? Dagdag kwento na naman yata yan. Kwentong barbero na naman yata yan. Yung mga janitor nasa loob ng session hall habang may session. Ang alam ko sa mga janitor, pagtapos ng session, doon sila magdilinis. Hindi yung, anong ginagawa ng mga janitor dyan? Nakatambay. Unless, kung yung mga janitor sa Senate ay
naglilinis o tumatambay sa loob ng session habang may session. Yung ating mga janitor, ba't hindi mo na idagdag yung mga takatak boys, yung mga rugby boys nagpalakpakan, yung mga pagong tumalon, yung mga uwak nagkantahan. Ang daming dagdag. Tapos sabi niya, yung mga staff daw nagpalakpakan. Eh, sino ba yung mga nasa sa loob niyan na mga staff? Yung mga staff nyo, mga staff ng bawat isa sa inyo, eh siyempre di magpapalakpakan. Ano ba tong kwentong barbero na to? Tuloy. So, happy siya nung pagkatapos nung ano, yung Akala ko ba hindi happy ang mukha? Ang tao hindi lumulundag, tapos happy na naman daw siya. Ano ba? Isa lang. Happy o hindi happy? Jolly o hindi tumalon? Ano ba? Malungkot o ano? Grabe. session, alis na siya. Kinukongratulate namin siya. Happy siya, tumatawa siya. Pero doon sa Happy siya, tumatawa siya. Kanina malungkot. sa Sa mismong floor. floor, nagpapakita siyang parang okay lang, chill lang. Chill lang siya. Yeah. Senator, were you one of those that convinced him to move? Kasi in many of the interviews I saw, and heard, parang lumabas malapit siya kay Senator Raffy and Erwin, or was it Senator Erwin or Senator Raffy? Yeah, kaibigan ko siya. I consider him as a good friend. Kaibigan mo siya, consider that's good friend. Na may mga dapat na nakabinbin na mga kaso na dapat ihahain na baka ngayon hindi na patungkol sa bandarambong. Okay. Good friend mo siya. Okay. Actually, this is what happened. Nung nakita namin na discontentado siya, disgruntled siya dun sa mga pangyayari, Paano mo nakita? Nakita mo ba or what? then that was the time na sabi ko, and I talked to another friend kasama sa Senate, what if kausapin natin siya? Kasi So ikaw yung promotor na hudasin yung 13. Ha? Ikaw yung bumulong. Ikaw yung gumapang pala. Oops, gumapang. Mahilig yata tayo sa gapangan Patip naman idol. yun ang balita eh. Mm. So, sinubukan namin kausapin siya. No promises. Walang pananakot, walang concession, nothing. Eto mapapatunayan natin na walang pananakot, walang concession, walang kapalit kung ifa-file yung kasong plunder sa kanya. 'Di ba? Yan yung sinasabi ng ombudsman na hinug na yung kay Chis Escudero, Jewel, o nauna na si Jinggoy, 'di ba? Ngayon, kung hindi ifa-file yung plunder na yan at hindi makikita ng sandigang bayan na may probable cause yan, alam na natin, 'di ba? Yun lang yun. Walang explanation dyan, yun na yun. And hindi siya, sabi niya, pag-iisipan. Sa pag-iisipan. And then, Saan pala yan? Saan nyo pala kinausap? Sige nga. the second time, dinner na. Wala nang pag-uusap. Uy, second time dinner. Tapos walang pag-uusap? Or just dinner lang, yung get together. Wala na yung mag-ayaan or something. Kumustahan lang. Di nga. Nag-dinner kayo. Napansin mo na hindi na daw siya masaya. Kausapin natin, sabi mo, kasama yung isa mong senador. Tapos, walang ibang pinag-usapan? Kain-kain lang, ganun. Ay, kain-kain na naman. Anong klaseng kain na naman yan, Mang Kanor? Ay, sorry. Senador Rapi. Hanggang doon lang. Who were there? You, Senator Cheese, anyone else, sir? I'd rather not. Okay. Mas maganda kung siya na magsabi kung sino siya. Uy, may kanang kamay. Baka si Tutasen yan. Or yung kapatid mo. Okay, pero senador din. Yeah, another senator. I see. But again, yung second, Huwag mong ilagla. Akala ko ba walang pag-uusap? Walang hindi ka nagkita, hindi ka nag-uusap.
Pero nagdi-dinner? Kita namin, Oh, it was like a meeting of friends. Friends. Yeah. wow, meeting of friends lang daw. Naniniwala ba kayo do'n? O ganito, isang question. 'Di ba nabulgar ng mga Brave 18 na itong si Erwin Tulfo ay dinedeliveran din ng babae sa mga kwarto ng hotel. Baka naman nagpe-pray sila do'n. O baka naman nagba-Bible study sila. Ang hirap paniwalaan 'no? Nililigawan niyo yung isang tao na lumipat sa inyo. Tapos nag-dinner kayo. Tapos wala lang, kain-kain lang, as friends lang, kumustahan lang, gano'n. Ang hirap-hirap paniwalaan, eh. 'Di ba, yung circumstances na bumabalot sa mga pangyayari na 'yan, apakahirap. So, ibig mong sabihin, bago siya ng hudas, itong si Cheese, aminado ka na kinausap niyo siya over dinner at hindi lang kung itutuloy natin 'to, hindi na, 'wag na, panoorin niyo na lang. Inamin niya din na may sumunod pang dinner. At yung dinner na yun saan naganap? Sa bahay na ni Cheese. So, alam na nila. So, yung mga dinner na yun, ang ano nun, ang timeline nun, baka yung hindi na pumasok yung Brave 13 o yung majority na majority na legal, yung Cayetano Black. So, kasi ang sabi niya, trabaho daw na senador, ginampanan daw niya ang magbigay ng quorum. So, made-derive natin do'n na ang pinag-usapan, pumunta siya do'n para may quorum, pero naging kolorum pa rin kasi 12 sila. So, 'di ba, ang bilis-bilis basahin itong mga pinagsasasabi ni Rapi Tulfo. 'Di ba, siya yung mismong nagbibigay ng mga clue sa atin para mapagdikit-dikit natin yung mga pangyayari. So, ginapang nila 'yan after na hindi na, or baka yung unang dinner ay yung unang boycott, yung pangalawang dinner, yung pangalawang boycott, tapos eto na nga ang nangyari. Inagaw nila ng sapilitan na kahit illegal, ibe-bend the law pa rin nila. Sanay na sanay mag-bend the law itong mga 'to. Bakit kaya? At least yun ang sinasabi ni Alad Peter Cayetano, ni Pia, ni Loren, ni Marcoleta. At least yun yung sinasabi nila na they bend the law again. Hindi lang law, konstitusyon yung binaliko nila. Grabe, grabe Tulfo. At 'di ba, mapapansin ninyo, ang ingay-ingay niya sa usaping ito. Bakit? Gusto nilang makuha yung beat dahil maraming kontrobersiya itong mga Tulfo. Kabilang dyan yung anak niya na 1.1 billion ang flood control sa Quezon City, or Quezon City, na hindi naman bahain. Ang bigat, no, di ba? Kaya ang ingay nila at itong mga interview na sunod-sunod kay Rapi Tulfo, this is very uncommon kasi hindi talaga siya nagpapa-interview. Lumalabas lang yan kapag alam niya na medyo nadudungisan na yung apelyidong Tulfo at siya, para magpaliwanag sa publiko, linisin, magbanal-banalan, magbait-baitan. 'Di ba? Etong tanong ko sa inyo, kanino ba tayo dapat pumanig? Sa mga senador na ang gusto ay buklatin kung sino yung mastermind ng flood control scam? O yung mga senador
na pilit may pinagtatakpan. Mag-isip kayo.